Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:06 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kang desisyon, mga hibubunon sa napitukan na sektor, mga dalagpong na balita, diri sa Iloilo, at mga bahin sa Kabisayan nagkatungdan. Mga balita na natipon sa sulod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, ni ang Headliners Was. Biyernes, Oktubre 3, 2025. Ini ang inyong tagbalita, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Kagkaroon sa mga Pangulong Dinahan. PCG Western Visayas nagpadala sang bulig sa mga naapektuhan nga residente sang magnitude 6.9 nga linog sa Cebu. Bangkay sang napatay nga PCG personnel nga taga Pasay City bangod sang magnitude 6.9 nga linog nag-abot na sa Iloilo. MDRRMO Ibahay nag-remind sa publiko nga ginadilian ang paglabay sa dagat Taytay sa Banwa. Molo Church nakitan sang minor cracks sa pang nagapabiling nga safe for occupancy sunod sa Archdiocese of Haro. Governor Defensor nagsulat kay DPWH Secretary Dizon tuhoy sa Aganan flyover. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Nagpadala sang bulig ang Philippine Coast Guard Western Visayas para sa mga naapektuhan nga pumuluyo sang magnitude 6.9 nga linog sa Cebu. Buligay ang mga personnel sa Philippine Coast Guard Western Visayas, OPCON units, Coast Guard Auxiliary District Western Visayas kay iban pa nga partner agencies sa pagkarga sa mga supply sa BRP Corridor AE 891 ang barko nga ginmanduan nga magdala sang bulig pakadto sa Cebu. Kinahon-kahon sang tubig kan goods bayo kag instant noodles ang dala sang barko para sa mga pumuluyo. Ang mga supply gidonar sa mga local stakeholders, volunteers kag civic partners. Sunod sa PCG Western Visayas, hindi lang bulig ang iladala pati man ang paglaom nga makabangon liwat ang mga pumuluyo sa kalamidad. Nagabot na sa Iloilo ang bangkay ni PCG Second o Consiman Second Class Lawrence Palomo, isa sa mga personnel sa Philippine Coast Guard nga napatay bangod sa magnitude 6.9 nga linog sa Cebu. Ang bangkay ang nagabot pasado alas 8 kainas ang aga kaginbaton sa mga katapos ng Coast Guard District Western Visayas kag Coast Guard Station Iloilo upod ang iya pamilya ni Palomo. Sunod kay Philippine Coast Guard Iloilo Commander Richard Bura, dalon ang bangkay sa punerarya kag diretso sa ilabalay sa Barangay Kimati, Pasay City, Iloilo. Nagpalabot naman sa sitpatya ang PCG sa pamilya kag mahimata sa napatay nga personnel kag gimpasigurong bugos nga suporta kag bulig sa ila. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nag-remind ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office Ibahay nga hindi pwede maagyan sang tawo kag salakyan ng daan nga Taytay sa Ibahay. Sa baylong bago nga Taytay sa kilid dapat mag-aagi ang mga commuters. Pais ang MDRRMO sa interview sa Radyo Pilipinas, madugay na nga wala ginapaagyan ng Taytay bangod daan na kabayas ang bago nga Taytay nga ginpatindog. Nakitaan sa minor cracks sa mga walls ng Santa Ana Parish sa distrito sang Molo kasunod sa gidibot nga structural inspection sa simbahan matapos ang nagluntad nga linog sa Martes, Setyembre 30. Ang inspeksyon ginpatayan sang A&A Builders, ASEAN Engineer Architect Rodolfo De Patillo, Engineer Alan Dumalay, kag team of students salin sa Western Institute of Technology. Apisar nga nakitaan sa minor cracks, ginpahig sang Archdiocese of Haro nga hindi peligroso
kag wala nagkompromiso sa overall structural integrity sang simbahan nagapabili ni nga safer occupancy kag sa pagpatigayon sang liturgical celebration. Sang giniwat nga inspeksyon pagsunod sa direktiba ni Most Reverend Medieval B. Billones, Archbishop ng Archdiocese of Haro nga magpatigayon sang integrity assessment ang tanang nga simbahan para sa safety sang tanan. Governor Defensor nagsulat kay DPWH Secretary Dizon tuhoy sa Aganan flyover. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Report. Nagsulat si Iloilo Governor Arturo Defensor Jr. kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon agud pangayuan ang status report kag action plan sa Aganan Flyover Project sa Pavia, Iloilo. Suno kay Governor Defensor ang delay sa konstruksyon sa proyekto nakahatag uol sa dalagan sang trapiko sa lugar kag padayon nga nakaapekto sa pang-adlaw-adlaw nga pangabuhi sa mga residente. Kaundan sang sulat ni Defensor ang pila ka tuig na nga wala natapos ang proyekto. In-highlight sini nga nagsugod ang proyekto sa July 2020 kag ginalauman nga matapos sa sulod sang 24 ka bulan. Ginpunto ni Defensor nga ang original na contractor, ang United Technology Consolidated Partnership, may discrepancy sa assessment sang foundation depth. Nagalaom ang gobernador nga sa idalam sang liderato ni Dizon unahon ang transparency, accountability kag madasig nga aksyon na gud makumpletong Aganan flyover. Inatagan man sang kopya sang sulat ang DPWH Region 6 sa District Representative Catherine Joyce Goreseta kag ang Infrastructure Committees ng Regional Development Council. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sugod Nobyembre, magapatuman na sa pagsaka sa presyo ng tubig ang Metro Pacific Iloilo Water matapos maaprobahan ang rate adjustment. Ang rate adjustment ipatuman sa duha ka tranche sa Nobyembre 2025 kag sa Marso sa masulod nga tuig. Halin sa 200 pesos sa unang 10 cubic meter nga konsumo kada bulan, mangin 252 pesos and 02 centavos ang 10 cubic meter kada bulan nga mag-reflect sa November billing sa mga konsumidor sang MPIW sa Iloilo City kag pito ka mga kaiping nga banwa. Ang pagsaka nga 5 pesos and 20 centavos kada cubic meter kada bulan. Samtang sa Marso, halin sa 252.02 sa unang nga napulo ka cubic meter mangin 286 pesos and 70 centavos ng unang nga napulo ka cubic meter o kung pagsaka nga 3 pesos and 47 centavos kada cubic meter kada bulan. Ginpahayag ni Provincial Administrator Raul Banyas nga kapin 200 ka Ilonggo ang ginakagat sang sapat kada adlaw kalabanan halin sa ido. Sandig sa datos ng provincial government halin Enero tubtob Hunyo sini nga tuig naglabot na sa 35,522 ka Ilonggo ang nagpabulong sa Animal Bite Treatment Center sa probinsya. Target karon sang Iloilo Provincial Government nga madeklara nga rabies-free ang probinsya sa 2030. Sa karon may 11 na ka-island barangay sa Concepcion nga nakaangkon sang rabies-free status. 4 ka isla sa Ahoy, 1 ka-island barangay sa San Dionisio, kag 8 ka-island barangay sa Carles. Nagapati ang provincial administrator nga malabot ang target pinagi sa whole of government approach. Ginpangabay sining bulig sa mga munisipyo pinagi sa pagpasad sa mga pulisa pagpatuman sa mga anti-rabies programs. Naghiwat sang labing una nga coordination meeting ang Office of Civil Defense Western Visayas upod sa iban pa nga ahensya para sa ASEAN Summit 2026. Ini ang pagpanghanda sang OCD6 bilang head sang Side Task Group Emergency Preparedness and Response sa dinang unang nga meeting sa Western Visayas ang hiwaton sa isla sang Boracay sa Disyembre 2025. Suno kay Attorney Melissa Banyas, Chief sang Operations Section sang OCD6, 200 ka delegado halin sa member nations ang inalauman nga magatambong sa senior officials meeting sa isla sang Boracay kag ining dapat nga panghandaan. Gintalakay sang OCD ang preparasyon para sa seguridad kag emerhensya sa mga high-level meetings nga himuon sa Boracay pati na sa Iloilo City. Gin-organisa man ang mga task units para sa search and rescue, medical response, fire suppression, chemical kag biological response, telecommunications kag disaster risk management. Maga-deploy man sang teams ng Department of Health sa isla, samtang nagkomiter man ang Philippine Air Force ang aircraft na pwede maka-operate bisan sa gabi nga mga emerhensya. Sa masangkad nga kampanya kontra illegal nga droga, naglabot sa 3.55 million pesos nga balor sang shabu ang nakumpiska sang Bacolod City Police Office sa asod-asod nga operasyon sang Huwebes, Oktubre 2, 2025. Sa Purok, Barakuda, Barangay 1, nakumpiska sang Bacolod City Police Station 2 ang 250 grams sang shabu, nagabalor sang 1.7 million pesos sa 3 ka durugista
sa ginpatigan nga bypass operation. Sa Barangay Singkang Airport, arestado naman ang isang ka-high-value individual matapos ma-recover sa iyang 170 grams ang shabu nga nagabalor sang 1.15 million pesos. 110 grams naman sang shabu nga nagabalor sang 680,000 ang nakumpiska sa isa ka drugista sa Barangay 40, Bacolod City. Samtang may gin-turnover naman nga 2 grams sang shabu sa Bacolod City Police Station 6 nga nakitaan sang isa ka sibilyan sa Dalanon. Samtang arestado sang Batad Municipal Police Station isa ka drugista sa ginpatigan nga buy-bust operation sa Barangay Batad Viejo, Batad, Iloilo. Ang suspect ginkilala nga si alias King, 20 anyos, kag residente sang sitio Pinaypayan, Barangay Lumbia, Estancia, Iloilo. Nakumpiska sa suspect ang 400 grams ng shabu nga nagabalor sang 2.7 million pesos. Si alias King ang ginpaidalom sa surveillance sa di nagagwa sa reports nga nagakwa siya sang supply sa Estancia kag ginabaligya sa banwa sang Batad kag sa mga kaiping nga lugar. Suno kay Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani Razalan, ang madinalagon nga operasyon nagapakita lang sang epektibo kag proactive approach sang kapulisan sa kampanya kontra illegal nga droga. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ukon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-atubangon sang suspect. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. PH app ginpakilala sang DICT6 sa mga empleyado sang Iloilo Provincial Capital. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpakilala sa Department of Information and Communications Technology ang eGov.ph app sa mga empleyado o kliyente sa Iloilo Provincial Capital. Tinutuyo sini nga mapataas ang hibalo sa mga pumuluyo tuloy sa app kag napadamo ang numero sa eGov.ph app download sa Rayon 6. Ang inisyatiba pagpakita sa DICT agud itibong ang digital transformation sa grassroots level agud maging accessible, efficient kag citizen-friendly ang mga serbisyo ng gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Project Hope sang DOST sa mga PDL sa Antique ginpadunggan sang BJMP6. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginhatagan pagkilala sa Bureau of Jail Management and Penology Region 6 o kon BJMP Region 6 and Department of Science and Technology 6 kaupod ang DOST Antique Provincial Science and Technology Office bangod sang dako nga bulig sa holistic opportunities and people's empowerment o kon Hope Project sa San Jose District Jail sa Antique. Naibaluan ang Project Hope ginsuportahan sa idalom sa community empowerment through science and technology o kon CES program sang DOST. Katuwang ang University of Antique. Sa proyekto, ang mga persons deprived of liberty nakaagom sang edukasyon, palangabuyan, ikaayong lawas kag nadamo pa. Lakip sa mga proyekto nga natigayon pinaagi sa Project Hope ang pagtukod sang bread production facility sa sulod mismo sang pasilidad sa diin ng ilang mga produkto na supply na sa mga eskwelahan, cafeterias kag merkado. Nakapadayon man sang pagtuon ng mga PDL pinaagi sa college education behind bars o said program sa diin ng mga PDLs nakapadayon sa Bachelor of Science and Entrepreneurship. Ang pagkilala ginbaton sa DOST kadungan sa 34th Regional Anniversary Celebration sa BJMP Region 6. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kapis daog sang tatlo ka awards sa Ato Pearl Awards 2025. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbaton sang tatlo kapag kilala ang probinsya sang Capiz sa bago lang natapos nga Associations of Tourism Officers of the Philippines o kon Ato Pearl Awards 2025 sa dinmiwat nga ginkilala ang kaayo sa turismo kag kultura sang probinsya. Daog ang kapistahan sa Best Cultural Festival sa provincial category, Best Institutionalized Program on Culture and the Arts provincial category ang Lutong Kapisnon nga una gin-launch sang 2018. Samtang Best Tourism-Oriented LGU naman ang turismo sang Maragtas Capiz Tourism Development Plan 2024 to 2028. Isa ka komprehensibo nga plano nga nakaangkla sa National Tourism Development Plan kag ginabuylugan sa lain-laing nga sektor sa Capiz. Ginbaton sa tourism officer sang Capiz sa mga pagkilala nga pamatuod sa padayon nga panikasog sang probinsya nga itib-ong ang turismo kag kultura sang Capiz. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
Pilipinas News. Boracay naghakot sang pagkilala sa Ato Pearl Awards. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Report. Naghakot sang pagkilala ang isa sang Boracay sa Malay Aklan sa bago lang natapos nga Association of Tourism Officers of the Philippines o Ato Pearl Awards sa Baguio City. Ginkilala nga grand winner sa Best Event Hosting, Local Event Municipal Category ang Love Boracay 2025. Grand winner man sa Best Sports Tourism Municipal Category ang White Beach Festival 2024. Kag first runner-up sa Best Tourism Promotions Video Municipal Category ang Marhaba Boracay. Ang pagkilala ginbato ng Del-Anay SB Committee Chair on Tourism, Mr. Dalidig Sumsad, Chief Tourism Operations Officer Dr. Felix de los Santos Jr., kaupod sanday Miss Nelia Gumbok, Tourism Operations Officer, kag Miss Kina Marie Prado, Tourism Operations Officer. Sunod sa Malay Boracay Tourism Office ang nabato ng multiple recognition pamatuod sa dedikasyon na ginabubo sa Malay LGU agud itibong ang banwa, mapabaskog ang lokal nga ekonomiya kag makahatag sang makabuluhan nga eksperyensya para sa mga turista nga nagabisita sa Boracay Island. Dugang pa sang Tourism Office ang kadalagan pagpakita sang commitment sa mga tourism stakeholders kag partners na ipakilala sa kalibutan ang Malay bilang puluyan sa matahong nga baybayon kag nagapanguna nga destinasyon sa kultura, pahampang kag inklusibo nga turismo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nakabunggo ang Ceres Bus sa isang kakarinderya sa San Roque Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City, Iloilo. Sunod sa nakakuha sang video imbes nga preno, gasolinador ang natapakan sang driver ason nga nakabunggo ini sa karinderya. Wala naman sang napilasan o kung nasamaran sa insidente sa karon nagapadayon ng investigasyon sang Pasay City sa nagluntad na insidente. Arestado sang kapulisan ang top 3 most wanted sa probinsya sang Iloilo sa Barangay Poblacion, Ilaya, Kalinog, Iloilo. Ang suspect ginkilala nga si alias Ja, kag residente sang Kalinog, Iloilo. Rape by carnal knowledge ang ginapangatubang nga kaso sang suspect. Gintingob nga puwersa sang 602nd Company Regional Mobile Force Battalion 6, Kalinog Municipal Police Station, PNP Anti-Kidnapping Group, kag Regional Intelligence Unit 6 ang nag-aresto sa suspect. Radyo Pilipinas News. Sa Radyo Pilipinas alas 4:23 sa hapon. Kagamito man natipon nga balita sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Biyernes, Oktubre 3, tuwing 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.